Kung kaya na daw ba na makapagpatayo ng bahay sa loob lang ng 1 taon. Siguro to si Kabayan mag-a-apply pa lang dito at baka nag-aaral pa lang ng Korean language. Ang tanong niya ay kung kaya na daw makapagpatayo ng bahay sa loob lang ng 1 taon na pagtatrabaho dito sa South Korea. Ang sagot dyan oo naman. Pero nakadepende yan kung anong klaseng bahay yung gusto ninyo. Kung milyon ang halaga ng bahay na ipapatayo ninyo, hindi kaya ng 1 taon yan. Kasi kung makakaipon kayo ng kada sweldo dito sa South Korea, palagay nating makaipon ka ng 40,000 naman, o kaya 1 million won. Makaipon kayo ng 1 million won kada buwan. 1 million won ay katumbas niyan sa pera natin, naglalaro sa 41,000 pesos o 42,000 pesos na nakadepende yan sa palitan. Sakali man na makaipon kayo ng 40,000 naman sa loob ng 1 taon, kaya nyo makaipon ng 500,000 pesos. Kumbaga maganda na yung bahay na maipapatayo ninyo sa wala pa yung lupa doon na bahay lang. Maganda-ganda na yan. At hindi naman natin kailangan kasi na magarbong bahay kasi naman tayo kumbaga sa ordinaryong tao lang tayo, hindi naman tayo mayaman talaga. Hindi natin kailangan magpatayo ng maganda talagang bahay na nagkakahalaga ng milyon. Iba-iba talaga tayo ng gusto. Meron naman dyan, katulad ng kasama ko dati sa trabaho, talagang ang pinagawa niyang bahay pang mayaman talaga. At nagkakahalaga ng 3 million pesos. Yun nga lang, ang nangyari hanggang sa yung natapos yung 4 years and 10 months niya, parang hindi pa yata natapos yung bahay. Ewan ko kung anong nangyari doon. Kaya ang advice ko sa inyo, kung gusto niyo talagang makapagpatayo ng bahay sa loob lang ng 1 taon dito sa Korea, hindi naman yung maganda talaga. Sapat na yung may matirhan lang kayo kasi hindi naman natin kailangan na magpatayo ng malaking bahay o magandang bahay kasi unang-una, wala naman tayong business. Maganda sana kung may nagtatrabaho ka dito sa South Korea, tapos may business ka sa Pilipinas, pwede yon. Kung ang inaasahan nyo lang ay yung kita dito sa South Korea, mahirap yun. Baka hanggang sa matapos yung kontrata mo dito sa South Korea, baka hindi pa natapos. Kaya mas maganda talaga yung simpleng bahay lang, katulad ko. Pero ako noon, nagkaroon ako ng sariling lupa't bahay 2 years. 2 years na ako dito sa South Korea nung nagkaroon ako ng sariling lupa't bahay. At hindi naman talaga yun kagandahan. Hindi naman kagandahan, simple lang. Yung may matirhan lang talaga kami, may 2 kwarto, hindi siya malaki, maliit lang. At yun, sakto lang naman talaga at masaya na ako sa ganung klaseng bahay. Hindi naman kasi ako naghahanap ng malaking bahay, may 2nd floor. Saka pareho kami ng gusto ng asawa ko. Basta may matirhan lang kami ng maayos, okay na yun. Tapos pagkatapos nun, syempre mag-iipon ka na ng pera, di ba? Importante, syempre wag nating uunahin yung yabang. Mahirap kasi yung parang nakikipagkompetensya tayo doon sa mga nakikita natin sa kapitbahay natin. Kung kunyari natapos na yung bahay mo at nakabili ka na ng lupa't bahay, at may natitira ka pang mga 2 years o 1 year dito sa South Korea, di siyempre may maitatabi ka pa rin pera, di ba? May ipon ka pa rin pag uwi, saka yung benefits, malaki naman talaga at umaabot talaga ng milyon sa peso, sa pera natin. Parang may pang-umpisa ka pa kung gusto mong magnegosyo. Pero kung gagawin mo, magpupundar ka ng bahay na milyon ang halaga, o kaya katulad ng mga 2 million o 3 million pesos, doon na lang mauuwi lahat yung kinita mo dito. Paano? Halimbawa, kung nakauwi ka ng Pilipinas, na finish contract ka, at kunyari hindi ka na pinabalik ng amo mo, overage ka na. Hindi ka na makakabalik dito, hindi ka na pwede mag-exam ulit kasi overage ka na. Hindi lang naman yung bahay, yung iisipin mo pag nag-abroad ka siyempre iisipin mo din dyan, kunyari may mga anak ka, siyempre kailangan mong magtabi para sa pag-aaral nila. Kung may bala ka pang patapusin ng college, yung mga anak mo, siyempre kailangan talaga may extra pera ka para sa pag-aaral ng mga anak ninyo. Pwede siguro magpagawa ka ng
milyon ang halaga na bahay, palagay na nating binata ka pa at mga edad 20 plus pa lang yung edad mo, eh siyempre tatagal ka pa dito sa South Korea, pwede yon kasi bata ka pa eh. At matapos man yung kontrata mo dito, halimbawa sa South Korea, at hindi pa tapos yung bahay mo, eh pwede ka pa namang mag-apply sa ibang bansa. Kayang-kaya pa. Ang plano mo naman, eh gusto mo talagang magtagal dito sa South Korea, palagay natin magtrabaho ko ng mga 20 years, kasi pwede naman talagang magpalit ng working visa katulad ng E7. Ang E7 na visa, eh, for life ka na magtatrabaho dito hanggat gusto mo sa South Korea. Kaya pag kunyari makapagpalit ka ng E7 visa, eh pwede ka nang magpagawa ng milyon ang halaga na bahay. Walang problema na doon. At pag E7 visa ka dito sa South Korea, eh wala nang problema. Hanggat gusto mong magtrabaho, pwede kang magtrabaho dito. Sa nating kababayan na kung pwede daw ba mag-girlfriend ng Koreana, ay pwede naman. Marami tayong mga kababayan na Pinoy at Pinay dito na nakakapangasawa ng Korean. Nakakapangasawa pa, hindi lang girlfriend o boyfriend. Pwede naman, basta yung lalong-lalo na sa mga binata, wag na may asawa, ano? Wag na, bad yun. Doon lang sa mga binata o dalaga, eh, kung gusto nyong mag-girlfriend o boyfriend ng Korean, eh, kailangan syempre, medyo magaling kayo sa Hanguk, sa salitang Korean, ano? Kailangan medyo Hanguk malchari kayo. Swerte ninyo kung gusto nyong ligawan eh, yung magaling mag-English na Koreana, eh di ayos, magkakaintindihan kayo ng maayos. Pero kung ang Koreana na naman na nagugustuhan ninyo ay hindi masyadong nag-i-English, eh paano kayo magkakaintindihan, di ba? Siyempre ikaw mag-a-adjust, ikaw yung kailangan mong maging Hanguk malchari, ano? Kaya pa sa palagay ko medyo may pagka maselan ng mga Koreana, no? Lalong-lalo na sa mga ibang lahi. Eh, hindi naman basta-basta yung mga yan papatol sa ibang lahi, ano? Hindi naman lahat. May katunayan naman na nagkakaroon ng ng boyfriend girlfriend na lalo ng mga Pinay dito. At medyo may pagkamaselan lang talaga yung dito mga to, no. At isa pa diyang napapansin ko, ayaw talaga nila ng mataba. At ganda ng view dito mga kabayan. Bukas ay mag-uumpisa ng mag-negative ang klima, kaya sinamantala ko dito sa tabi ng ilog. Dito ako nag-video. Bukas ay mag-negative na. Umpisa na. Nagparamdam na ang winter. Yan. Kulay pula, dilaw ang dahon. Dito tayo ngayon sa tabi ng ilog. Yan, makikita ninyo. Nandun lang sa kabila yung company na pinapasukan ko.